duda. Naduda. Full force na sama tata. Yam abok pay dagito bisita tayo at ang namo tayo koy-koyogan tayo. Hello po. Tayo apo ti kwa Barangay Council kun SK Chairman ti Dalawa. So Barangay Dalawa. Direct body producer and director di Manila TV shows kun YouTube sensation. So 1M lang mer iti viewer na. Tapos ni Ma'am Sophia, sa daughter ni Direk, tapos geographer tayo. Ito na, yung ano, sugarcane. May rice mill. Rice mill sa probinsya, oh. Sino po ang pinaka-spokesperson nila? Andyan pala si Kapitan. Dito si Kapitan. Si Kapitan. Hello po. Direct body, director and producer Manila. Dito po tayo sa Barangay Dalawa. Yes, Dalawa sir ang pronunciation. Barangay Dalawa. Dalawa, yan. Dito pa rin yan sa town ng Alelem, dito sa Ilocos Sur. At isa sa traditional crop nila dito ay yung sugarcane, sir. Yes. So talagang ever since crop. Noon pa ang tradisyon na tinatanim ng mga ninuno namin dito ay yung pagtatanim ng Kunas sugarcane. Yes. Si Sir Emer Agdan. Matagal ka ng kapitan, sir? Since first term. First term mo ngayon. Magtatagal ka pa. May laman ho ba itong mga jar na to? Meron yung tinatawag nilang suka. Suka, tignan natin, sir. At saka basi. Asan yung basi? May basi yung iniinom namin mga matatanda. Hindi lang pang matanda. Wine siya, sugar cane wine. Ang basi, actually masarap siya. Yes po, masarap. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following: Razons by Glenn, Romsol by Rumen Nutrition Solution, Mega Prime Foods, Godel by JCG Marketing Group, Sandoval Best Farm Fruits, Don Ricardo's Lechon, Allied Botanical Corporation, Agrimac Philippines. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024, Gazebo Royal, Quezon City. Tignan mo, traditional pa rin talaga sila process, oh. Ano pong laman po nito, sir? Kumuha po yata ng baso eh. Kumuha ng baso? Baka nga gusto niyo Mag-inuman na tayo. Ngayon po kasi ay off-season, so planting season po ngayon. Ayan. Ayan na. Ito po yung base natin, sir. Ayan na yung basi. Gaano na katagal yung base, sir? Ilang months. Ilang months na? 1 year. 1 year, sir. 1 year na. Isang taon.
Ito po yung isang mga haligi namin sa pagtatanim ng unas o tubo. Yung mayroong pinakamasarap na basi dito sa Alilam. Oops, tama na po. Natin. Yan yung basi. Gawa ka ng suka, yung dati mong suka. Meron po ba Ilalagay mo, magiging suka na siya. Pero kung hindi mo linagyan, Hindi. base lang siya. Di ba sir, may linalagay kayo na ano, yung kahoy, yung bark ng kahoy para... yung lungboy na eh. Lungboy. Lungboy. Sa duhat. yung bala, yung ano, yung bark ng Kahoy ng lungboy. ng duhat. Ayun. At saka yung mga bayabas kasi yan. Bulong ng bayabas at mag may kulay, pagkulay. Yun lang ang magbibigay ng kulay. Yun lang ang purpose noon, pang kulay lang. Oo. Yung suka nga eh. Ano? Sarap. Deso kata. Masarap yan pag ice cold, sir. Pag ice cold. May ilagay muna sa ref. Oo. Pero malalasing ka rin dito. Yes, Subukan mo po. Happy. Ito magiging happy. Magiging mas madami ang salita. Sige mga rad, baka dumaldal ni sir no ko. Busin mo na. Nag-wek. Busin mo na para matapos. Kampay. O, kita mo, parang umiinom lang ng isang mig. Dablasyon ko. Oh. Bilisan mo pang ano. Ito totoong wine. Oh. Natural. Konting suka. Suka Ito naman. naman yung suka po. So lahat po itong jar na to, base hulat to. Ang dami. Pero mataas din yung ano. Di ba magkano yung ano? Hindi pa maasim. Manong yung isang harvest mo, pagka halimbawa magluluto ka, magkano? Kung all in all lahat may ibibenta mo, nasa Isang harvest. 50. 1,000? 15,000. 15,000. Magiging 15,000. Oo. Gaano kalaki yung unas mo? Yung taniman ng unas? Ito. Square meter lang to. Ito yung ano yung mga Oo, konti lang. Ayan, so mapupuno daw po ito ng juice. Pag na-extract, pag nadapil na, pitong pidasong burnay. Burnay, 7 na jars. Tikman niyo po. Suka konti. Ang suka. Tsaka ano din dito, pinaka nangyayari na, yung usong-uso na ngayon. Kasi usong-uso na yung flood control. Sa likuran niya, yung ginagawa ng project ng LGU ng mayor namin. Sa likod niya, yun na yung parang tinataniman na ng ano, tubo. O kaya lalong dumadami. Yan maasim. Di ba ang gano'n na gumatang Lalo. tilasing ko mabartag santo pumanaw. Naku, delikado. Anak ang gumatang nga ron. Gumatang na umay kanti pabrika na. Sa puno mo pa. Mabardag. Sabi, pag may bumibili daw ng basi, hindi daw umuwi na hindi lasing muna. So, tikman niyo po, ito yung suka ng Iloco. Suka Ito yung ng totoong Alilam. suka. Ito ang yung inilalagay sa kilawin, ganun. Yan na. Dinakdakan. Oh, Ang sa sarap. dinakdakan. Ayun. Ang sarap niya. Sarap po yan sa dinakdakan. Puro yan. Yung baboy na lang kulang. Oh, yun. Yung original na sukang sugarcane, maasim siya, pero may nalalasang kang mild na sweetness. Pero maasim siya, pero hindi masakit sa lalamunan. Yan yung ano niya, characteristic niya. Alam mo na fake pag ano no, masakit sa lalamunan. Tsaka iba yung lasa. Yung mga suka na tubig na pinatakan lang nila ng chemical, suka na. Yan. Ito rin yung mga kaninunuhan ninyo, no? Yan din ang ano. Buti po na preserve yung kasi kultura yan eh. Kasi sa ibang lugar wala na eh. Halos dumadami nga ngayon, lalo ang fiesta namin Unas Festival. Ang galing no, andito yung farm, ito po yung mga sugarcane no. Ito, kagaya nito.
Ayan. So, dito niya hina-harvest. Yun po yung pangdapil, no? Dito, yan po ine-extract yung ano, Puntahan yung, natin. yung sabaw or yung juice niya. Diyan ine-extract yung sabaw ng sugarcane. Yung katas. So, umiikot-ikot lang yan. May kalabaw na humihila para ikot-ikot siya. Habang umiikot, Oo nga. na-extract yung sugarcane. Sir, magkano naman ang ano? Paano yung bilihan ng basi? Magkano yung isang ganitong kung Ayan. base? 100. Sandaan po. Na basi? 100 pesos. Sumulang leso. Pagka suka naman, 100 lang pa. Parehas lang. parang 120 sa Store. store. Sa store. Oh. Pero pagka wholesale, 100. Kaya pupunta lang po kayo dito sa Oo. Sir, anong pangalan niyo, sir? Rinaldo. Ka Rinaldo. Ambo. Si Ka Ambong. Rinaldo Aquino Senyo, aka Ambong. Ambong. Isang taon, sir, bago mo ma-harvest? So, hinahayaan mo lang siya dyan? Isang taon, December, harvest na. Oo. So, sa December, i-harvest yung mga sugarcane. Hindi po ba parang alak din to, yung parang double black, mga ganun, na habang tumatagal, lalong sumasarap? Yung ganun. Pag 2 taon, di mas sumasarap. Basta ito yung bunay pagyanan na hanggang baliti raman ng... Basta nasa Bornay daw, hindi daw nagbabago ang ano. Pag sa jar daw, basta sa jar siya pinerment, linagay, hindi nagbabago yung lasa. Ganda ng kulay, oh. Bulong di bayabas. Dahon Ang ng pakulay. bayabas yung ginamit pang kulay. Kulay. Paano kung walang dahon? Puti. Pag walang dahon, kuya, anong kulay niyan? Yan. Light. Puti. Uy, nagapurpuraw. Light na light ang kulay. So pag nabenta mo na lahat yan, suko or basi, aabot ka ng ilang libo? Kuya? Nasa 15,000 po. 15,000. Yan, mga 15,000 nung mapuno ko yan. Ito, itong isang ito, pag napuno niya to, after a year, nabenta niya lahat, 15,000. Saan galing itong mga Bornay nyo? Tagudin. Sa Ang nabibili Tagudin. doon. Bili ko sa Tagudin. May gumagawa pa sa Tagudin. Bigay nagsardang na nagkaramit yung buong. Oh, mayroon din po. So luma na rin itong mga jar mo, kuya. Manong, luma na rin yung mga jar mo. Ito, ang daming suka lahat to. Itong jar na to. Oo. Pag suka, pwede dito sa plastic. Kung ipalamig mi doon, mainit nga ikabil mi to'y, mga plastic na, mga plastic. So nga ikabil mi nga muna dyan na pudot. Jar muna. O hindi, Bornay. Oh, so pag bagong luto daw, sa jar muna kasi mainit. Mainit. Pag malamig na, then sa kanila ita-transfer dito. Tatransfer mi dito sa drum. So, magkaiba ang kulay, light, pag suka. Kasi hindi nyo linagyan ng dahon. Kunti, nilagyan ng ubing ko. Kunti lang yung kabil na gamin. Basit lang yung kabil na. Bayabas, bulong di bayabas. Hugasan mi di bulong di. Basit Anong yung klaseng dahon ng bayabas? Yung matanda, yung bata? Hindi, yung Basta dahon. Ito, 1 taon na rin to. Oo. Sinong bumibili sa'yo, Kuya Ambong? Marami pumunta doon sa Ambalayat, Santa Cruz, may damin to eh. Banggar, may datoy. Yung barangay ito ayan mi. Ito store to ayan mi. Inaldaw nga daw may agala. Araw-araw daw, from different towns daw ang pumupunta rito para bumili ng suka at saka basi. Suyo, pumunta dito. Suyo. Saan pa? Oh. Ito Banggar. Banggar. Tagudin. Tagudin. Ambalayat, Ambalayat. Banggar. Banggar, yan. Castro, may ito Castro, taga Castro. Ito lang ang hanap buhay nyo, Kuya Ambong? Oo, dito lang. Magtanim ng Palay.
palay, magtanim ng Unas. ng sugarcane. Yung sugarcane, pag tinanim mo, gaano katagal bago mo i-harvest? 1 year. 1 year. December na yung tanim December, ko. Yung tanim ko, December na. December mo rin harvesting ko. yan. Tapos pag dinapil mo, pag pinermit mo, 1 year din. 2 years. 2 years, grabe. Ang tiyaga mo, Kuya Ambon. No, tagapulot mo takat ko. Siyempre, no tagapulot, no lutuin mo yung tagapulot. Sila 1 year ko naman nga. Napardas. Ay, napardas. So pwede rin daw silang magluto ng sugar. So pag ginawang sugar ay syempre mabibenta na niya kaagad. Pero anong klaseng sugar 'yon? Yung mga brown. Yung brown sugar. O kaya yung yung muscabado, yung buo-buo. Sinabot ko na Sinabot yung panutsa, yung nakalagay sa bao, yung half moon, ano pa? Paturay. Balikotsa. Oh, masarap 'yun. Balikotsa, masarap 'yun. Balikotsa. Masarap yung balikotsa. Ilocano, ano yan? Pataroy, awan. Anda. Gumagawa rin kayo pataroy. Pataroy. Yung pataroy naman, parang sugar siya na semi-liquid. Para na siyang namumuo pero basa pa. May tumutulo. Yun, masarap din yun. Kasladero ti putsukan. So marami kang pwedeng gawin na klase ng sugar. Ay dato ni daan ka ko ni. Kadaanan, gadgadan. Yung ng nyug. Oh? Ay gadgadan. Uso sa rin niya pa. Usarin dati sir, nagluto dati tagapulot, yung magkalti dati nyug, bukayo. Nagaburan mo dyan at ako, makita ko mo. Alin sir? Nagaburan mo ta pakaisangan. Ano ba to? Dito mo linalagay sa loob. Inay ka din. Dadaulan ka yung tibauno ko ngay. Kasi tataup ko, handa makaunog ngay. O yung subli-subli. Ano makaunog yung bao? Bao di jay daga. Oo. Dadaulan ti ko. So normally daw po pala ito nakalubog dito. Oo. Ngayon dahil walang linuluto, linagyan mo na ng ipa kasi para hindi pumasok yung daga. Dito tipagyanan natin sungrod. Diyan. Ito tipagsungrudan ni. Sok mo lang kasta digay panggatong. Indigenous pa talaga yung ano. Dito rumaranti asok na. Doon daw yung usok. Hindi man ito may alain ni ko dati at na to yan na ganan. Mga nabartekan sir. So kada to sir ti Sabi ko baka lasing na siya. Rugyan tayo na sir. Mo tekak sir. Inhanan sir. Mabarte ka, ado pa'y papanaming. Lalagyan pa daw sabi ko wag na, marami pa kami pupuntahan. Ano sir, kumikita ka? Masaya ka naman sa kinikita mo? O padadagdagan natin kay Vice? Salamat na sir. Ha? Ilang taon na ba kayo? 60. 60, senior na. Kailan kayo nag-umpisang magganito? Ilang taon kayo nun? Ang kakaubing ako sir. Mga manong taon? Anak nakabasa ka sa trabaho. Anak nakabasa. Si sir daw hindi na daw nag-aral kasi simulat sa pool ito yung ginawa niyang hanap buhay. Talagang farmer kayo talaga. Sir. 30 years ko nagmulmulat tabako. Handak tamot nga bimak ng sublat ko ti unas. 30 years. Maripana ko ma baka namas na ako. 30 years daw nagtanim ng tabako pero hindi daw siya sinuwerte doon. Kaya nagpalit siya ng sugarcane. So sugarcane okay. Okay. Yung isa, hintayin pa nating malegalize sa Pilipinas. Bago tayo magtanim. Una, nag-harvest kami. Balik po kami pag tag-harvest na. Dito, Marso. So, jaway jeta kapulot, Marso tatno na kwanto pitultulon awan ton. Natangkanan to nga pero medyo una sign.
Naimbas nga taga-pulot Sa yan. December, pang suka. Ayun, oh. Pag base daw, yung sugarcane wine at saka vinegar, mag-harvest siya sa December. Pero gusto daw natin na masarap na iba-ibang klase ng sugar o taga-pulot sa March daw kasi para mas mature yung sugarcane plant. May ganun pala. Pero sa buhay, anong hindi naman sa ikaw ay nahuli, no? Ito naman ay Sige nga, sir. isa sa nakakaangat dahil sa pagtatanim, dahil sa pagiging farmer dito. So, ano, sir? Tatalatan na. Oo. Si Kuya Ambong daw ay though farmer lang siya, sabi nga hindi siya nag-aral, farmer lang siya. Yet, maganda naman yung buhay niya. Hindi naman siya papahuli sa iba. That's nice. Nga po. Anong sikreto, sir? Ba't hindi ka nagpapahuli sa iba? Yet, i-discardem na Ang kumasong. sipag. Mabiri mo, hindi ka tumitigil. Oh, tiyaga. Tiyaga daw, tiyaga. Anos lang. Palay. Wala kang tigil. Sugarcane, wala kang tigil. Tabako, hindi na. Hindi na. Hindi na. Pero may ano nga, may excise tax ang tabako ngayon ah. Oh. Yung mga Libre ang gastos mo sa palay pag may tanim ka na tabako. sinublat di anak ko di tabako. Yung anak na daw niya ang nagtatabako. Di anak ko. Tama yung si ano? Sinublat na di gamit ko mula ti tabako. So paglutok tabako na gidi, naramid ko Ito. mga ti irikon. Dati daw, ito, dito ini-stock yung mga tabako niya. Pero ngayon, ginawa na niyang stock room ng palay. Yung palay hindi mo binibenta, pangkain nyo lang. Yung pangkain lang. Kunti. At least hindi ka na, ano. Kunti lang. Pangkain. Pero may sarili kang ano ha, sa'yo ba yun? Yung kiskisan? Oo. Biri mo, may sarili rin siyang ano, rice mill. So yung darak nagagamit mo rin sa pakain sa... Bumili akong erik yung poblasyon, yung mga mamayaman doon. Punta ko doon. Igiling ko to. Tapos, Pag-irano na kanada yung mga igiling ko doon. Yung puno ko. tapos, Kuhain ko. oh. So, ibalik sa kanya. Magiling ko. Ikaw ang magigiling nung mga palay na mga mayayaman dyan sa bayan. Ayun. So ikaw yung rice mill dito. Ang dami yung diskarte pala eh. Hanggang kailan ka magfa-farming, sir? Hanggang kailan ka? Hanggang kaano kang agtalon? Puta pa lang. Isang... Hindi kayo kung sa 160 kan. Hanggang kaano ka kayang pa? Ay, kayak pa lang, sir. 64 ko. 64 ka? Oo. Kaya pa eh. 15 years, ay niya, 15. Tawang ko, taltalon ako. 64 na daw siya, pero kayang-kaya pa niyang Kaya pa mag-farming. At ilang taong ka lang nung nag-start ka? 15. 15. 15 years old pa lang siya noon. Pati makmakina. Wala pang makina noon, talagang mano-mano lahat. Mano-mano. Baka ti kadwa nga. 64 pero parang 54 lang. O, ano yun? Tumakayin. Makain. Basta may bati. Jadi kapintasan na tatta nga panahon. Kumpara iti. Napinpintas sa ediserta ko. Ado ti alingo. Alingo. Oy, Alingo. alingo ti masidsidan mi kada ugsa. Ti masidsida ti mun una nga tao. So napinpintas sa edi. Ano yung alingo? Wild pig. Wild ng baboy. Oo. Nung araw. Wala na ngayon yun. Yung konti na. Mayroon pang konti. Yung sa... Pero pwede mo nang alagaan yan ngayon, di ba? Hindi? Hindi. Wild talaga. Masarap yun. Sarap pa. Baka inibus yun. Nagitadaanok na. Sabi ko, wala na daw wild pig ngayon, baka ako inubos niyo. Tapos yung usawang batan, meron pa rin. Meron pa. Meron pa. May nahuhuli pa. Pero bawal na. Bawal na. Oh, bawal na.
stricto sila mayor dito. Kailangan sumunod sa ordinance. Okay, sir. Salamat po doon sa kwento ninyo. Thank you, sir. Ayan, kasama pa rin natin si Kuya Ambong at pinag-uusapan namin itong sugarcane. Kuya, mahirap ba mag-alaga ng unas? Mahirap, sir. Mahirap din. Oo. Dahil pwede kang mag-Ilocano to si Tagalog ko. Apay, tanarigat. Siyempre, 1 year nga urayok dati unas. Mula ka di December itong apitat. Masarbis. So mahirap din daw mag-alaga ng magtanim ng sugarcane kasi isang taon mo siyang alagaan. Ang titud-tudo tatay nga korisma. Water pump, padano man sir ka magangumat. Nung summer daw dahil sobrang init at drought talaga, kailangan niyang magpatubig kasi otherwise hindi siya magpapatubig, pwedeng mamatay yung halaman. Kasi anong araw nga kadakal dito mulmulaan dito unas? Dito lang sir, o doa ka lang. Manong square meter dato eh? Jakpay makanti. 1,000? Well, dati lang sir. Oo, so mga 1,000 square meter. May sadyay. Another 1,000 yan. Oh. So around 2,000 square meter yung tinatamnan ni Kuya Ambong ng sugarcane. Yung isang salang, pag nabenta lahat ni Kuya Ambong, it's either sugarcane or basi or sugarcane wine ay 15,000. Pero nakaka 15 siya na salang. Ibig sabihin, may 150,000 siya para doon sa 1,000 ba o 2,000 square meter. 1,000 lang, 2,000. Yung 2,000 square meter niya. 2,000 square meter niya, kumikita siya ng 150,000. Not bad. Yun lang, syempre, kailangan ng tiyaga kasi nga, isang taon mong itatanim yung sugarcane, tapos pag pinermit mo, isang taon mo rin hihintayin bago mo siya maibenta. Either suka or basi. Sino natin katulong mo tayo nga? Nagiubing ko sa Nagiubing mo. Yung mga anak daw. Yung mga anak daw nila, kasama nila na nagtatanim dito. Tapos, kung naman talaga tambay ka, pamirindam lang. No, napukan mikin bakat na to yan. Aya pa kaya tambay nga babaron so dati mang baggat nga mang ipandiyan. Dalhin doon sa dapilan. Oo. So ginagawa daw ni sir yung mga binata dito na wala namang gagawin. So tatanungin ni sir, gusto mo bang magmerienda? Sabi, opo. So sige, tulungan niyo ako.
bubuhatin daw yung mga na-harvest na sugarcane para dalhin doon sa dapilan o yung gilingan. O gilingan ng tubo. Ng tubo. Yan. Ilan ang gilingan mo? Mano, sir. di gilingan. Dalawa sir dati ang kurkure, dapat lang din nakaidahan ko dyan. Dua. Dua lang. So ngayon, meron siyang dalawa na dapilan o yung gilingan ng sugarcane, pero meron pa siya daw isa na isa-set up. Saan isa-set up yun? Kabilang na yung mesa. Barangay, ay niya sityo Palasipas kumadya may sa sir. Ilalagay. May giling jay produkto na dyan, may giling gawin tayang kukot. Kas labasit di agbati mo lang kanya dan at jay karga dati bagon jay unas da. Dan tuman ikarga mo lati bagon mo jay maluto da. Nagsuble. Basit to agbati kanya dan. Ayun. So sabi ni Kuya Ambong, gusto daw niyang magtayo ng dadapilan o yung gilingan ng sugarcane doon sa sitio Palasipas. So malayo kasi yon. Ang sabi niya, yung mga nagtatanim daw ng sugarcane doon, dinadala pa sa kanya rito para gilingin. So nag-hire sila ng truck para maibaba yung sugarcane. Tapos yung nadapil, yung na-extract, isasakay na naman nila ng truck pabalik doon para i-ferment. So sabi ni Kuya Ambong, wala na halos kinikita yung mga farmer pag ganon. Kasi napupunta lahat sa rental ng sasakyan. So sabi niya, kung magsa-set up siya doon, mas lalaki yung kikitain ng mga sugarcane farmers doon sa lugar. Yeah. At the same time, may negosyo si Kuya. Negosyo mo rin, no? Ayan. Sir, ano ba ang mga may kailangan ka bang mga ano dito? Dati kailangan mga makinarya, tanong pumitas ti trabaho. Jay ko ako nga, jay mangguyod jay gilingan ti ko, sir. Arigat may magatang jay kuliglig lang jay mangguyod tatang, jay basit nga makinalaan. Kasi po maganda yung ginagawa ni Kuya Ambong kasi itong sugarcane at itong basi ay traditional crop, no? Traditional indigenous na technology ng mga ninuno nila na eventually nawala, naubos, umunti, ilan na lang kayo natira dahil daw nung araw ang suka at basi ay hindi naman nabebenta kundi mga kapitbahay, kaibigan, nanghihingi ng uupo sila doon sa dadapilan at mag-iinuman na sila. Ganun lang. Kung yung kapitbahay kailangan ng suka, hingi lang ng suka. Pero ngayon, iba na. Dahil naibebenta na yung basi, marami nang bumibili, marami na rin bumibili ng suka. Kaya naging isang kabuhayan. Yan, sir. Ayun. So, anybody na interested, meron pong mga phone numbers dito sa baba ng video. Basahin nyo lang at pwede nyo silang kontakin. Kuya Ambong, maraming salamat po. Sir. Oo, maraming salamat. Inamin ko muna yung aking base. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.